Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Politico.com. Title, May connection ba sa impeachment? Several lawmakers reportedly jump to President Marcos Jr. led Partido Federal ng Pilipinas. Biglang nangibang bakod ang mga kongresista. A source revealed to Politico that Isabela Representative Antonio Albano, Bulacan Representative Agata Cruz, Bulacan Representative Salvador Pleto, Bulacan Representative Mark Biolago, Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Siquijor Representative Salde Villa, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan, Marikina City Representative Miro Kimbo, and Surigao del Norte Representative Francisco Matugas. The changes in political parties and elections of the deputy speakers happened amid the deliberations of the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. So, bali 10 na mga kongresista ang napapabalita na sumakabilang partido. I don't know kung saan sila partido dati. Si Lordan Suwan, ang alam ko, sa lakas si MDC kay Martin Romualdez. So, I believe karamihan ito galing sa lakas. Ibig sabihin, pinapalakas ng Partido Federal ang kanyang partido at medyo pinapahina na nila ang lakas CMD. Ano bang ibig sabihin yan? Nagkakaroon na ba ng disconnect ang grupo ni Martin Romualdez at ang Federal? So, kung ano man ang motibo ng mga kongresistang ito, hindi pa natin alam. Kaya nga nagtatanong itong Politico, konektado ba ito sa impeachment? Kasi kung 2028 na eleksyon, kakandidato sila sa of course, pondo, kanila yung pondo. Pwede, para ma-assured sila sa pondo sa eleksyon. Kaya lang, kung yung chances naman nilang manalo, I don't know. Kasi nga, nung midterm election, ang daming kandidato ng Partido Federal na natalo. Mahina sa bentahan ba kung saan, mahina. Tingnan nyo yung 3 senatorial candidates ng Partido Federal noong election last year. Puros inidoro Tolentino, Pacquiao, and Abalos. Wala. Mismong partido ng Pangulo, 0 ang panalo. Sa partido naman ni Romualdez, 1 lang ang nanalo. Si Erwin Tulfo lang. Ang mga natalong kandidato niya is Revilla at sino ba yung isa? Revilla at kalimutan ko na yung isa. Mahina sa takilya sa midterm election ang mga partido ni Martin Romualdez at ni PBBM. Diyan mo makikita na isinusuka na sila ng taong bayan. Yung mga nanalo lang is Soto at Lacson, matagal na. Mas malakas pa ang National People's Coalition. Panalo lahat Soto, Lacson at Lito Lapid, panalo. Ano pa yung nanalo nilang si Pia Cayetano nasa Nacionalista Party.
And then si Erwin Tulfo, 5 lang ang kanila. So, o sige. Kung konektado ito sa impeachment, go ahead. Kaya lang, warning, mamili kayo, sabi ni Atty. Guanzon, ano ang pipiliin nyo? 2 taon na lang ang naiiwan sa termino ni PBBM, dyan kayo, magpasakop kayo, o yung 6 na taon sa pamumuno ni BP Sara. It's your choice. Yung payag ni Congressman Joel Chua na very confident siya na makakakuha sila ng 1/3 ng mga kongresista para mag-endorse sa impeachment ni BP Sara, I agree to that. Madali, kasi alam mo na, mga pondo-pondo dyan, yun lang katapat pondo. Basta may pondo, okay, no problem. Kaya lang, ang resback ng taong bayan, makikita nyo. Ang tunay na labanan hindi sa Kamara, sa impeachment ni BP Sara. Kasi expected na yan na teritoryo ng mga anti-Duterte forces ang Kamara. Mga dilawan, nandyan sila. Sigurado ang mga dilawan boboto laban kay BP. Mga Macarromualdez, ang mga loyalist, mga ano. Sige. Ang tunay na labanan, ang tunay na bloodbath ay sa Senado. Tanungin nyo ang mga sarili nyo. Ipaabot nyo ang impeachment sa Senado. Nakakasigurado ba kayo na makakuha ng 16 senators to convict BP Sara? Hindi nyo mabibili ang mga senador, I tell you. Maraming mga matitino dyan. Kaya nga hindi nyo hawak sa leg ang mano. Walang magagawa ni Soto, ni Lacson, dahil independent-minded ang ating mga senador. Kaya relax lang tayo mga ka-DDS. Panalo pa rin tayo pagdating sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.